Ito na yata ang bahay ni Parang Glenn, ano? Ito siguro yun, bro. Siguro yun, di ba sabi malaking cake? Parang hindi. Katukin kaya natin. Oh, sige. Bukan natin, katukin natin. Oh, sige, sige. Para malaman natin. Anyan kaya si Parang Glenn? Ito kaya yun, baka hindi ito ah. Kakatok na. Sabagay lang. Itanong natin. Itanong natin. Parang Glenn! May tao yata. Sino kaya yun? Malabas nga. Sino yan? Parang Glenn? Oy! Ikaw ba yan? Oy! Ali! Padala kayo! Entry! Pasok! Yun yung nabalitaan namin. Birthday daw pala. Ha? Happy birthday ah. Hindi pa naman ngayon eh. Ha? Hindi pa naman eh. Oh. Sa sunod na buwan pa. Ay paano yan? Sige, tuloy lang. Sige. Salamat. Dito na rin lang kayo eh. Dadaan natin sa mabuting usapan yan. Kala kasi namin mag-hirap eh. Tuloy tayo! Tuloy kayo mga pare! Ito lang pala ba ano? O, tara! Tuloy kayo pare! Sige, sige. Let's go! Po! Opo. Wala ka pala ng bahay mo, pare. Wala eh. Nasa palengke, namili. Sige. Pumunta kayo. Salamat pala. Oo. Akala ko ngayon yung birthday mo eh. Kaya kami napadalaw. Sunod na buwan pa. Ah, ganun ba? Sana pa lang sinabi mo pare. Wala eh. Ayun yung nabalitaan ko kasi. Pero dito naman tayo eh. Hindi. Ikusap na tayo dito. Ay, maalala ko nga pala. Ano nga palang balita nung nakarang linggo? Anong napag-usapan niyo na nila pastor? Yun nga, yung nagpunta kami ron eh, kasi nga medyo hindi pa kami gano'n nalinawan sa sinabi ni Pastor. Kaya plinano namin pumunta. Eh sakto nakita ko si Paring Glenn. Niyaya ko na rin siya. Pumunta kami ron sa simbahan. Parang Glenn, kasi nung linggo, hindi rin ako nakarating. Kami ni Parang Joseph. Anong balita doon? Anong development? Yun na nga eh. Dinaanan nga kita dun sa bahay niyo eh. Kaya lang wala ka eh. Bumiyahe ka daw eh. Kaya dalaw na kami ni Parang Michael nakarating doon kay Pastor. Yun nga, pinaliwag sa amin na talagang may Diyos talaga. Pero ibahin natin usapan. Tayo lang naman nandito eh. May natira pa dyan na panis yata namin eh. Na Alfonso ng birthday pa ng nakaraang mga araw. Huli ko lang ha. Pwede ba yun? May arap. Ito mga pare, no? Siguro, tayo lang naman dito eh. Oo nga, medyo na rin tayo. Mukhang Matagal na rin hindi na kayo. Mukhang maganda to ah. Alfonso. Magpalipas na oras lang yan. Kasi total, birthday ko masunod na buwan. Bisa na natin ngayon. Pwede. pwede na rin. A few moments later. Pastor. Pagka tayo kay nandito lang yung bahay nila. Brother Glenn, parang dito eh. Sabi kayang ginagawa nito? Di kaya ma-surprise sa tayo? Di kaya ma-surprise? Alam ko parang birthday nga ata. Sige, bisitahin na lang natin. Sige. Alam ko dito yun eh. Ito nga yun. Oo, hindi ako nagkamali, Pastor. Ito nga yun. Ako, Brother Glenn. Ay, ito ba yan Pastor? Oo, ito, Glenn. Ayan. Opo. Parang may tumatawag ah. May kasama ba kayo? Wala na, kami lang ang Kami lang naman eh. Kaya yung tumatawag. Tingnan ko nga. Sino kaya yun? Brother Glenn. Ay, Pastor. Padala kayo tuloy. Tuloy po kayo. Magandang gabi. Magandang gabi. Okay lang ba tumulay kami? Sige po. Wala bang aso dyan? Baka mamaya. Nakagat ko yan. Hindi yan. Tuloy lang kayo. Salamat na kami ay nakarating na naman dito sa Ang ganda pala ng lugar mga to, Brother Glenn Ay, magandang gabi. Nandiyan pala kayo. Mga kapatid, nandiyan pala kayo. Kumusta? Magandang gabi. Mabutit nandito kayo. Kumusta? Ay, pastor, nandito pala kayo.
Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta kayo? Salamat naman na inabutan namin kayo. Pastor! Okay, Pastor. Okay, salamat. Okay lang ba na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos? Ang araw naman ng linggo ngayon siguro naman hindi naman kawalan tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay lang. Oo, may ano kayo, Brad, ha? May kasiyahan ba? Wala naman, Pastor. Napadala ko sila kasi akala nila birthday ko na eh. Oo nga, yan. Nabuwan pa naman yun eh. Ayan, kasi alam ko, parang birthday mo, Brad. Pero ganun pa man, nandito na rin lang tayo. Okay lang ba mag-aralan natin yung salita ng Diyos? Okay lang, Pastor. Okay lang, Pastor. Ito, nandito lang kami. Oo, nandito na. Pastor. Sige, upo ka. At Salamat. tayo ay mag-aral. May tanong ako sa iyo, Pastor. Kasi total alam na namin na may Diyos. Gusto ko lang malaman kung paano namin makakamit na yung kaligtasan na sinasabi. Oo nga naman pala, Pastor. Sa karagdagan kay parang Michael, paano namin maranasan yan? Ito ba paano namin sa aming pananampalataya o ano bang Pastor yung magandang parang makakamtan namin ito? Pastor, yun bang sinasabi niyong kaligtasan namin? Meron kami pastor sa bahay. Santo Niño, St. Joseph pa. Yun ang sinasamba namin. O nga, Pastor, paano ba, anong gagawin namin para makasunod sa kalooban ng Diyos? Kasi hindi pa namin talaga maintindihan kung ano talaga ang ano. Alam namin na mayroong Diyos na. Pero hindi namin alam kung paano sumunod. Yun. Maganda yung mga tanong nyo na yan. Katulad kay Pablo, may sinasamba siya na Santo Niño o kaya St. Joseph. Tapos sa'yo naman, Brad Joseph, paano mo makakamit, mararanasan, kay tatay, kay Brother Glenn naman, paano? Yun ang mga katanungan na dapat natin malaman ninyo ngayong oras na to sa pamagitan po ng salita ng Diyos na ipaliliwanag sa atin ng ating pastor na biblical para mabahagian kayo ng tunay na kaligtasan na nanggagaling sa Biblia. So, doon sa inyong mga katanungan, mahirap sabihin at masakit sa atin bilang kasi yung katotohanan talagang ito'y masakit. Ngunit kung interesado ninyo malaman yung salita ng Diyos na ito yung magiging gabay natin at standard ng ating pamumuhay, mabuti yan. Ngayon, mas mainam kung bubuksan natin ang Biblia. Ang Biblia, ito ay yung magtuturo sa atin. Mas mainam na buksan natin ang Biblia. Kasi ang Biblia, ito po yung magtuturo sa atin na ang kaligtasan, wala talagang iba na pinanggagalingan kundi kay Jesucristo. Sapagkat ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay sa mga tao na sukat nilang ikaligtas. So pinaniniwalaan niyo ba ito? Ng kaligtasan makakamit natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo kung atin silang paniniwalaan. Ngayon, gusto niyo ba natin i-cultivate yung ating paniniwala? Gusto niyo bang i-cultivate yung ating kaligtasan na ito para lalo tayong lumago at lalo nating hanapin ang ating Panginoong Jesucristo? Opo, Pastor. Sige. Opo, Pastor, ano lang po namin paano po namin makakamit yung kaligtasan niyo? Kung sinasabi niyo. Very good. Matalinong tanong yan. Matalinong tanong. Ito ay makakamit natin sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesucristo. Sabi sa Epistle chapter 2 verse 8-9, sa pamamagitan ng ating paniniwala kay Jesucristo, doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ngayon, maliwanag na sinasabi ng Biblia, kung hindi natin paniniwalaan ang Panginoong Jesucristo na yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ito lang yung way
na magbibigay sa tao ng kaligtasan. At hindi niya pinipili, walang pinipili ang ating Diyos. Sapagkat sinasabi sa 1 chapter 3 verse 16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, na sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mabuti pagpatuloy natin. Ang nakakalungkot sa tao, na walang relasyon sa Diyos. Kinakailangan sa bawat tao magkaroon ng sariling connection sa Diyos, sapagkat ang pinakakawawa sa tao kung wala siyang relasyon sa Diyos. Kailangan natin i-cultivate ito. So gusto nyo bang i-cultivate ang salita ng Diyos? Pastor, isa tinuturo nun sa masimbahan. Ibig sabihin, magsisimbahan man kami ngayon. Minsan nga lang. Ibig sabihin, wala pa kami relasyon sa Diyos nun. Pwedeng sabihin na mayroong kayong relasyon, pero makikita yan sa inyong pamumuhay. Makikita yan sa inyong bunga kung talagang may relasyon kayo sa Diyos. Kasi ang totoong relasyon o relasyon sa Diyos, ito'y lagi kang konektado. Hindi pasulpot-sulpot lang. Hindi minsanan lang. Kundi tulad ng isang halaman, di ba sinabi sa aklat ni Juan sa 1 chapter 15 verse 5, ang sangang hindi nakakabit, ito po ay malalanta at mamamatay. Ganon din sa ating pananampalataya, kailangan laging nakakunik. So ganon yung relasyon natin sa Diyos, kailangan natin makakunik sa Kanya para hindi tayo mamatay. Ganun pala yun? Oo. Ang pinakakawawa na tao, kung ang isang tao walang relasyon sa Diyos, pagdating ng paghuhukom, ito ay kanyang pagbabayaran. Ay sinabi nga sa Hebreo chapter 9 verse 27, it is appointed once to die, after death, judgment. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10, ang bawat isa sa atin ay huhukom sa hukuman ni Kristo. At pagdating sa aklat ni Apostol Mateo, chapter 25, verse 46, ito ay mayroon dalawang destinasyon ang tao. No? Dalawang destinasyon ng tao. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at buhay na walang hanggang kaparusahan kasama ng mga Diyan. Pasalamat naman ako sa Diyos, mga kapatid, na dahan-dahan nyo naiintindihan kung paano tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ngayon, yung sa mga susunod na pag-uusap natin, paliliwanag naman natin kung paano ba makamit yung kaligtasan. Kasi ngayon, pinaliwanag ni Pastor kung paano magkaroon ng relasyon. Ngayon, ano ngayon yung magiging assurance niyo na may kaligtasan?